Hi everyone! Welcome sa channel natin. Ako nga pala si Janus ng Pinoy Tech Dad. Today, pag-uusapan natin another budget phone, the Realme C55. Alamin natin kung okay nga ba to as a budget level option para sa inyo or should you stick with the Tecno Spark 10 Pro. Yan po ang sasabihin ko sa dulo ng video na to. Pero bagong lahat, syempre simulan natin sa quick unboxing. Doesn't matter where we go and destination, no, no. I don't care where the motor stops. Cause when I want it, then I want it, yeah, I want it, oh, I want it, let's go. Look around, where's the people at? I want a taste of the good life, hit me with it right now, in it. Cause when I want it, then I want it, yeah, I want it, oh, I want it, let's go. And I won't look back, yeah, I don't care about the bad shit back home. Cincinnati, baby, I just wanna let it go. Nothing matters when we're way out here. Okay, so unahin muna natin yung build-in design as well as yung ports nitong C55. So, sa baba, meron tayong 3.5mm headphone jack, a microphone, a USB Type-C charging port, and a down-fighting speaker. Mono speaker lang po yung meron sa atin. And then yung power button nasa right side with a fingerprint scanner on top of it. And then yung volume rockers nandyan rin sa kanan. And on top, wala pong kahit anong ports. Malinis po. And then sa left side, nandyan naman yung SIM card tray natin. Dual SIM. And pwedeng kabitan ng micro SD card. So triple card slot po ang C55. Nasa back panel naman ito, napakaganda ng design niya. Very minimalist looking pero it reminds me a lot of the phones that came out from Vivo last year. So, napaka-elegant ng design niya. Very simple lang talaga. And then, meron siyang dalawang malaking camera module highlighted by the 64 megapixel na, ito, nagulat ako dito kasi ginamitan nila ng OmniVision 64B or OV64B, which kung napanood nyo is the same sensor na ginagamit ng OnePlus Ace 2V na isang mid-range device. So I'm really excited to show you yung quality ng photos na makukuha natin with this entry-level phone. But before that, pag-usapan muna natin yung performance nito. So meron tong MediaTek Helio G88 na chipset, the same lang with the Tecno Spark 10 Pro. So how does it fare? Of course, it's the same as well. You can expect na medyo mabilis to uminit and yung kakayahan nito pagdating sa Antutu benchmark is around 200,000 Antutu benchmark points lang. So hindi tayo aabot ng 300 or 400 na Antutu benchmark points. Sapat na sa 200 to 250,000 Antutu benchmark points. But what can it do for us in terms of casual use as well as for gaming? Well, yan yung pag-uusapan natin next. So for casual use, of course, you can expect na kayang-kaya naman ito halos lahat ng applications na ibato mo dito. Social media, internet browsing, TikTok, whatever. Lahat po yan, walang problema dito sa Realme C55. Now, pagdating sa gaming, isa lang yung problema natin and that is if you're gonna play Genshin Impact. So, pagdating sa Genshin Impact, number 1, sigurado, iinit agad. And number 2, kahit na naka-lowest graphical settings tayo, mararamdaman pa rin natin na maglalag siya, maraming frame drops. But, pagdating naman sa ibang games, okay na okay yung experience ko so far. So, I tried 3 games extensively dito. So, matagal ko po nilaro yung Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, and Mobile Legends. And lahat po yan, kahit nakasagad yung graphics settings, ipapakita ko na rin po yung graphical settings, ipa-flash ko per game. So, editor, paki-flash naman dyan yung mga settings natin para sa mga games na binanggit ko para lang may guide yung mga viewers natin. But anyway, pagdating sa thermals, yung pinakamainit na nakuha kong temperature with all 3 games is around 42 degrees Celsius. Medyo warm yung back panel niya but it's not bothersome. So, okay lang. Pero as a reminder, dahil summertime na po during the making of this video, so paalala lang po talaga sa lahat na ingatan nyo po yung mga gadgets nyo, yung mga devices nyo pag naglalaro kayo outdoors na walang proper cooling. So kung medyo mainit sa labas and sinagad nyo yung paglalaro nyo and naka-mobile data pa kayo, asahan nyo po na iinit ng todo yung device nyo. So, mas mainam maglaro kayo indoors or kung maglalaro kayo outdoors, make sure na may access kayo sa isang cooler para hindi gaanong uminit yung device nyo at mapanatili nyo yung smooth performance nito. So, that applies to all phones
lalo na for this summer. So kung gusto niyo ng cooler recommendation, may ililink din po ako dyan sa description box. But anyway, going back to the phone, yung overall gaming experience ko is solid. Wala akong na-experience na frame drops. Pagdating sa tatlong games na binanggit ko, puwera na lang sa Genshin Impact. Now moving on, pag-usapan naman natin yung display nito. Meron tong 6.72 inches na IPS LCD and 90Hz refresh rate. So basically, halos katulad lang rin ng Tecno Spark 10 Pro. And by the way, naka Full HD resolution na rin to. So kung manonood kayo ng Netflix dahil naka Widevine Level 1 to, makukuha nyo yung Full HD na quality. So approve tayo dyan, lalo na sa budget level, hindi na tayo binibigyan ng 720p na resolution. Now overall, kung hindi naman maarte yung mata nyo, kung hindi naman kayo sanay sa AMOLED na display, sapat na yung IPS LCD quality na binigay ng Realme pagdating sa C55. Na kung gusto nyo ng AMOLED display at a budget, you might have to check out something like the Redmi Note 10S or maybe even the Tecno Pova 4 Pro kung talagang AMOLED ang habol nyo and nabibitin kayo sa quality ng isang IPS LCD. Na pagdating naman sa refresh rate, napapansin ko na pag hindi ako continuously nag-scroll sa browser ko, automatic na bumababa yung frame rate niya. So, hindi siya consistent na 90Hz kahit na sinet mo to 90Hz, which is actually a good thing. Kasi ibig sabihin niyan, kung hindi mo kailangan talaga yung 90Hz while scrolling, nakakatipid ka sa battery. So I guess good job Realme on that aspect. Now, susunod naman pag-usapan natin sa wakas yung camera kasi ito yata yung pinakabida dito sa Realme C55. Again, meron tong OmniVision OV64B na sensor. Now, itong sensor na to ay madalas nating nakikita sa mga mid-rangers and sa flagship killer level na phones. Naalala ko, unang ko nakita to sa Poco F4 GT, which is a flagship killer na gaming phone. And then, again, recently with the OnePlus Ace 2V. And so far from experience, ang masasabi ko lang is it really depends sa image processing capabilities ng isang brand kung paano nila ma-optimize or masusulit yung sensor na to. Kasi it's a decent sensor lalo na for a mid-range device. So how much more pag pinasok nila sa entry-level phone? Well, I was pleasantly surprised sa kinalabasan ng mga photos na nakuha ko. Maganda po talaga. Hindi ito yung aasahan mong photos from a phone that is under 10,000 pesos. So actually, napakagandang development nito kasi kung titingnan natin, mukhang nag-i-improve na talaga yung cameras ng budget level. From last year na sobrang nahihirapan akong maghanap ng recommendations for you guys pagdating sa entry-level na camera. Well, this year, pumasok na yung Tecno Spark 10 Pro na decent yung camera. And then now we have this Realme C55 which I think has a better camera pagdating sa photos. So kung picture-picture ang habol mo sa phone mo na entry level, well, ito na po ang i-recommend ko sa inyo dahil napakaganda po talaga ng output ng Realme C55 for its price. Okay? For its price. So, siniset natin yung standards natin. Hindi po ibig sabihin na pag sinabi kong napakaganda, kasing level na nung mid-range or flagship level phones. Napakaganda niya relatively if ikukumpara natin siya sa ibang phones at this price range. So, para lang malinaw. So, makakakuha tayo ng sharp images with enough details and clarity and sakto lang din yung colors na nakuha natin with this phone. And kahit na sa dark or night scenarios, kaya pa rin itong pumalag. So, this is a nice and very welcome development para sa entry-level segment. However, kung selfie naman ang habol mo, I would say the Tecno Spark 10 Pro is still the better option. Merong LED lights and this one sa Realme C55, wala po tayo nun. And then yung selfie camera quality niya, hindi po talaga ganun kaganda. Very soft yung image na makukuha natin. And for selfie video naman, hanggang 1080p 30 frames per second lang tayo. If you compare that with the Tecno Spark 10 Pro, aabot tayo ng 2K resolution for that one. And again, meron tayong LED light if you're taking a video during nighttime, mas maganda ang kalalabasan ng image. Now, paano naman yung rear camera video quality nito? Kasi nga naka OmniVision OV64B tayo, di ba? Well, overall, decent yung quality niya. Meron tayong 1080p 60 FPS. Now, the big problem is that it is super shaky. So, kakailangan mo talaga ng gimbal dito kung gusto mong mapakinabangan ng todo yung video nito without having any headaches.
pag pinanood mo na yung video kasi sobrang mauga po talaga, hindi siya stable. And then pagdating naman sa camera features, medyo limited po tayo kasi nga budget level lang. So usually yung mga brands binabawasan nila yung camera features na available dito. Pero mabuti na lang meron pa rin naman tayong pro mode. So if you guys like tweaking your settings manually, pwede nyo gawin yon with the Realme C55. So overall, solid yung camera quality nitong Realme C55. But if you're gonna compare it with the Tecno Spark 10 Pro, mas marami po yung features ng Tecno Spark 10 Pro. And then also, meron siyang 2K resolution video recording. So para sa akin, it really depends kung ano yung mas priority mo. Kung mas priority mo yung great quality photos, then mas panalo si Realme C55. Now, if you want a better quality video and then a better selfie camera, mas panalo naman si Tecno Spark 10 Pro. Now, susunod naman dito, mas angat talaga si Realme. So, sa battery capacity, pareho lang sila. 5,000 mAh with the Tecno Spark 10 Pro and the Realme C55. But the biggest difference is sa charging speed. So, meron tayong 33-watt na VOOC charger na kasama dito with the Realme C55 and then only 18 watts para sa Tecno Spark 10 Pro. So, medyo malaki yung gap nun and talagang mas papabor ako dun sa faster charging speed. Kung kailangan mo na mas mabilis sa charging speed, abutin lang tayo dito ng over 1 hour plus of charging dito sa Realme C55. Na pagdating naman sa software, of course, mas tiwala tayo dito sa Realme kasi meron tong Realme UI 4.0 and then naka-Android 13. And from personal experience, mas madalas talaga magbigay ng software updates yung Realme versus Tecno. And so, kailangan mo i-consider din yan kung pinagpipilian mo yung Tecno Spark 10 Pro and the Realme C55. Now, ano naman yung downsides pagdating sa Realme C55? Well, let me tell you. So, first off, pagdating sa internet speed, mukhang hindi ganun kaganda yung chipset na sinali nila dito for Wi-Fi, which is expected pagdating sa mga entry-level devices kasi medyo dyan sila nagtitipid talaga. If you've seen yung video ni Sir Kyokotman, pinakita niya na mas mabagal talaga yung Wi-Fi speed ng mga entry-level devices versus mid-rangers and a high-end device. So dito sa comparison natin, pinagtabi natin yung Realme C55 and the iPhone 14 Pro para lang itest natin yung internet speed na kayang makuha ng dalawang devices. And makikita nyo naman na nasa 55 Mbps lang yung max na nakuha ng Realme C55. Then umaabot naman tayo ng over 300 plus na speed pagdating sa iPhone. Pero yung actual speed ko dito sa bahay is around 900 Mbps, I think. So, parehong phones hindi nakuha yung maximum speed but still, ayun nga, mas mahina talaga dito sa Realme. Pero kung yung internet speed mo is pumapalo lang sa maximum na pinakita ko dito, wala naman pong problema. So, hindi naman po issue na hindi mo masusulit yung speed. And also, hindi naman siya problema rin pagdating sa gaming. So, kung naka-Wi-Fi ka, hindi naman ako nakakita ng latency or lag pagdating sa gaming when it comes to Mobile Legends, Call of Duty, and PUBG Mobile. And susunod naman sa downside nitong phone na to is yung speaker niya. Yes, I know, I understand na naka-mono speaker lang po tayo dahil entry-level phone lang siya, but the quality is not good. So, merong mga mono speaker na okay yung quality and this one is absolutely bad. Lalo na kung naka-max volume tayo, medyo may pagkatunog lata, medyo basag yung sound nito. So, sineset lang natin yung expectations nyo na baka isipin nyo na super ganda ng speaker nito. Hindi po. Talagang medyo may problema tayo. So, buti na lang meron pa rin tayong headphone jack just in case gusto nyo ikabit to sa speaker or sa earphones. 無惨様の手が私の頭にとてもいい113年ぶりに上限を殺されて And alright, so para sa pricing naman, alin ba ang mas sulit sa Tecno Spark 10 Pro versus the Realme C55? Well, medyo may 1,000 plus to 2,000 plus sila na gap in terms of pricing. So, kung kukunin nyo yung 6128, I think nasa 8,999 pesos right now itong Realme C55. And then yung Tecno Spark 10 Pro naman na merong 8128 is around 7,600 plus pesos. So, dun pa lang medyo angat na sa pricing si Tecno. So, medyo mahirap pumili pero nasa sa inyo na talaga yan kung ano yung mas binavalue nyo.
kung mas magandang photo quality, mas better na software support, then go for the Realme C55. Pero kung gusto mo talaga ng overall better value pagdating sa specs and pricing, and hindi ka naman masyado namumroblema sa software updates, and you want that extra 2 GB of RAM na meron tayong 8128 versus the 6128 dito sa Realme C55, then you can go ahead and choose the Tecno Spark 10 Pro. Now, if you want to buy either one of the Realme C55 or the Tecno Spark 10 Pro, ilalagay ko po lahat ng links nila dyan sa description box. At kung may mga katanungan pa kayo sa Realme C55 or sa Tecno Spark 10 Pro, well, let me know in the comment section as well. And by the way guys, meron pala tong mala dynamic island na feature si Realme C55, pero hindi ko na binida dito sa video natin kasi it's more of a gimmick rather than something that's gonna be useful para sa inyo. But hopefully, ma-integrate to ni Realme and mabigyan nila tayo ng actual use for this kind of dynamic island feature na sinali nila dito. It's a welcome addition pero hindi ito yung isang bagay na magfo-focus ako para i-recommend sa inyo. But anyway, hopefully nakatulong tong video natin sa pagpili mo ng phone, and if you did, please like, comment, and subscribe dito sa channel natin. And kung gusto mo pang manood ng mga videos ko, may mga ililink rin po ako dyan. Panigurado, magugustuhan nyo rin yan. So hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Tech Dad. Kita-kita ulit tayo.